tapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay mana'y naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mo nga'y sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa iyo ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit
sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning. Good morning po. Yan, Pastor Michael, good morning. Ayan. Good morning, Pastor Michael. Pwede tayong Good bumati morning. sa ating mga viewers. Opo, magandang umaga po sa ating mga nanonood sa iba't ibang lugar po sa mundo, lalong higit po sa iyong distrito at kan din po mula sa ating distrito dito, Pastor Jube, ano? Yes. Ayan, lahat naman po kayo mga babatiin din mamaya, pero nais ko pong batiin itong mga maaga natin dito, sila Sister Norlina, Sister Josica, kay Sister Beth, Sister Charlita, ayan, Sister Fe, good morning po sa inyo. Sister Edita, mga natin. Okay. So, sa mga tagapakinig po natin, magandang umaga po sa inyong lahat. At mamaya naman isa-isa, Pastor Juby. Ayan, mamaya po ay ating lubusang babatiin lahat po ng ating mga viewers. Anyway, nais ko pong muling invite ang bawat isa na inyo pong pakishare ang ating link, ang ating broadcast sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya upang mas marami po ang maabot at makikinabang po sa ating pong devotional. Kaya salamat po sa inyong pag-share at talaga pong nakakatuwa po na kayo ay lagi pong sumusuporta sa atin pong gawain, paglilingkod na ito sa ating Panginoon. Nais po natin
itong ating Ate Noemi, mag-try po kayo na meron na po kayong audio. Si Ate Noemi, nariyan po ba? Inyo pong i-unmute po yung inyong microphone. Naka-mute pa rin po kayo. Yan. Ayan. Ayan, Okay Yan, po. yan. Opo. Yan, meron na po. Bumati po kayo, Ate Noemi. Magandang First umaga po sa ating mga viewers. Salamat po at naayos na po itong aking connection. Actually ay talaga pong siguro sa itsura ko po ay hagas na hagas talaga po ako. For the past few days ay talaga pong halos ay puyat na puyat po sa mga mararaming mga naging karanasan ngayon. Pero thanks God po na okay pa rin po, alive and kicking. At the show, sabi nga po, the show must go on. The show must go on. Whatever happened po. Talaga pong medyo mayroong mga trials ngayong nakaraang linggo. Pero God is good. Really good, really good. Good morning po sa Amen. lahat, sa ating viewers, sa mga friends ko po na nanonood ngayon. Ayan, thank you very much, Ate Noemi, na alam niyo po at talagang kayo nga ay kanan nitong mga ilang araw, pero yan po yung mga pagsubok dahil kayo ay masigla sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po ganito man, yan po kayo ay patuloy nagiging masigla at nagtitiwala po sa ating Panginoon. At ito nga, Salamat po sa kayo ay Panginoon. muli naming nakasama sa atin pong broadcast ngayong umaga. Of course, Good si morning, Pastor Pastor. Halida, Pastor Mike. Opo. Si Pastor Michael po ang ating devotional speaker at si Ate Noemi naman ang atin pong opening prayer. Ayan, tayo po'y dumako na sa ating opening prayer. Hilingan po natin ang Ate Noemi para po ipanalangin ang pasimula po ng ating broadcast. Tayo po'y manalangin. Dakila, mapagpala, makapangyarihan po namin Diyos. Sa mga oras na ito ay nag-uumapaw ang kagalakan sa aming mga puso. Sapagkat binigay niyo sa amin ang panibagong araw na ito, ipinahiram niyo muli sa amin ang aming mga buhay. Maraming salamat po sa napakagandang magdamag na ipinatulog niyo sa amin, na kami po ay sa kabila ng mga pangyayari, andito pa rin po kami na nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po sa inyong pagpapalang ito. Sa mga oras na ito, O Diyos, nais po namin buksan ang aming mga puso sa inyo. Samantalang kami makikinig ng inyong bread of life ngayong umaga sa pangunguna ni Pastor Michael Dalida. Nawa Panginoon, ay buksan ang aming mga kaisipan at ito'y makontrol ang inyong banal na espiritu. Na nawa po ang magiging message na aming mga papakinggan ngayon ay maging inspirasyon namin sa maghapon namin kakaharapin. Alam po namin na mayroon kaming iba't ibang mga challenges, subalit alam namin kasama namin kayo, hindi magiging matagumpay at hindi magiging masaya sapagkat alam namin na kailangan po hindi na kami pinagkaya. Marami pong salamat sa inyong patnubay at sa pagpapatawad sa aming pagkukulang. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa umagang ito at ang bendisyon ng makapangyarihang langit ang aming pong pinapakiusap sapagkat aming hinihiling alang-alang na rin po sa pangalan ng aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat, Ate Noemi, sa iyong Opo, sa prayer. yan, sa napakagandang panalangin. Tayo po'y magpatuloy, ating mapapakinggan po ang ating theme song, Only Jesus. At pagkatapos po niyan ay si Pastor Michael Dalida ang magbabahagi po sa atin ng devotional na napakaganda po ang pamagat, A New Life. Only Jesus. At pagkatapos po niyan ay si Pastor Michael Dalida ang magbabahagi po sa atin ng For quite a long time, love I tried to find.
Okay. Salamat po sa atin pong team song, Only Jesus. At purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Isang muling magandang umaga sa ating lahat. Praise the Lord. Buhay pa po tayo. Malakas. At higit po sa lahat ay may malinaw na kaisipan na handang makinig at umunawa ng pagkaing espiritual. Kumusta po kayo mga minamahal na mga taga-subaybay sa umagang ito? Inyo po bang nadarama ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay? At ngayon pong umaga tayo po'y dadako sa atin pong pag-aaral na ito po'y may pamagat po na a new life, isang bagong buhay. Nais ko pong pasalamatan muli ang Panginoon at si Pastor Juby sa pagkataong ito. So ang ating pong tinatalakay ay serye pa rin po sa Victory in Christ, tagumpay sa ating Panginoong Hesukristo. So bago po yun, saglit po tayong humingi ng gabay mula po sa kaitaasan, gabay po ng Banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, bukal ng karunungan, kapangyarihan at aming lakas sa buhay, ngayon po sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, dalangin po namin ang pagpapala at kaunawaan na mula po sa inyong Banal na Espiritu. Pagpalain po, Panginoon, ang aming pag-aaral na ito, ang inyong karunungan aming makamtan. Hindi lamang po sa kaisipan, kundi sa aming puso at sa aming mga kamay. Kapangyarihan upang isagawa ang lahat ng aming mga matututunan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napakaganda po, mga minamahal, ang ating pag-aaral. Ito po ay, kumbaga ito po yung pinakang basic ng tagumpay. Mula sa pagkatalo sa kasalanan, mula sa yung kumbaga sa laban ay kay gulpi na, talagang daig ng kasalanan hanggang sa perfect o complete victory, complete victory. Ang ating pong susing talata, ito pong nasa aklat ng Juan chapter 3 verse 7, Sabi po dito, mga minamahal, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. So, yung new birth, new life, Alam nyo, ako po bilang ipinanganak ng mananampalataya, ibig sabihin ay ipinanganak na sa isang pamilyang mananampalataya. Ang akala ko, Pastor Juby, hindi na kailangang maranasan ng ito, Kasi nandun ka na ipinanganak Pero hindi po pala, mga minamahal. Lalo na po sa atin na mga lumaki na sa pananampalataya, ang tendency natin ay we feel so good, we feel so alright, hindi na natin nararamdaman itong pangangailangan dito po sa prinsipyong ito. Pero tayo pala lalo yung especially na kailangan ng karanasang ito, we must be born again. Wala pong shortcut, mga kapatid. Wala pong shortcut sa kaharian ng Diyos, kundi yung tayo po'y ipanganak na muli. Tinukoy po sa ating lesson si Nicodemus. So, si Nicodemus po ay kilalang-kilala natin. Sino ba ito si Nicodemus? Of course, siya po'y isinilang ng isang Hudyo. Ibig sabihin ay sa lahi ni Abraham. Lahat mo ng privilege ng kaligtasan. Kung iniisip po natin ang kaligtasan ay nasa mga pribilehiyong ito, ay number 1 pong maliligtas ito si Nicodemus, mga kapatid. He was a church leader, partially a political leader kasi yung National Council nila, National Assembly, yung Sanhedrin, siya po ay membro doon. Mayaman po siya,
Okay? Kung magliligtas ang kayamanan ay naroon na, no? Very affluent, at kilalang kilala, nire-respetong leader, religious, napaka-relihiyosang kanyang sekta ay Pariseo, marahil, ano po? Kumbaga sa atin ay hindi lang po siya yung isang church member na regular standing. Meron siyang posisyon sa iglesia. Kumbaga, sabi natin na kung ipapakilala natin, okay, andito po si Brother Nicodemus, isang tapat na mananampalataya. No? And yet, sa pakikipag-usap po ng ating Panginoong Jesus sa kanya, ay sinikap ng ating Panginoong Jesus na puntahan yung pinaka-basic, no? Pinaka-basic ng kaligtasan, pinaka-basic ng pananampalataya. No? Anong sabi doon sa first statement? Sabi diyan, like Nicodemus, we must be willing to enter into life in the same way as the chief of sinners. So, mga minamahal, kahit si Nicodemus ay sabihin natin pinaka mabuting miyembro sa iglesia o sa sinagoga ng ganitong lugar sa Jerusalem, ano po, ay he was like Paul, a chief of sinners. Kagaya din po natin. Kung nais po nating pumasok sa buhay, walang-wala talaga. Tayo ay, kumbaga, pinakamalala sa mga makasalanan, no? Wala hindi po tayo may recommend. Pastor, nako, unang-unang maliligtas yan. Hindi po, wala po doon yung kaligtasan, mga kapatid, sa ating pinanghawakang katungkulan. Mayaman, wala doon. Sikat, wala po doon, mga kapatid. Nililinaw pong maigi ng Acts chapter 4 verse 12 na si Jesus lamang ang ating kaligtasan. Ano? Sabi diyan, there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved other than the name of Jesus Christ. So, dito lamang po mga kapatid, siya po ang tanging daan tungo sa isang buhay na kaligtasan, no? So, paano po natin natatanggap yung kaligtasan, mga kapatid? Of course, sa pamagitan po ng pananampalataya, no? Through faith, we receive the grace of God. Pero mga kapatid, meron pong mga umiiral na paniniwala ngayon, talaga isinisigaw, by faith alone, ano? Pero ang ganda po nitong isang quotation dito. Gusto ko pong basahin. Sabi dito, but faith is not our Savior. Dito ko po, parang ngayon ko lang po na pagbulayan ito. No? Kasi marami po mga tao nagmamalaki na malaking pananampalataya. No? Talagang hipuin mo ang isang may sakit sa ulo, talagang pagpatong ng kamay mo sa ulo, panalangin, tanggal ang lagnat. Pero faith in itself, mga kapatid, is not our Savior. Bigat po ng statement na ito, ano? It earns nothing, no? Yan ang ginagamit natin para panghawakan si Kristo na siyang, kasi salvation is all about sin. Yung kaligtasan po sa kasalanan, sa masama nating likas, sa masama nating ginagawa. So si Kristo po ang remedy para sa ating kaligtasan. It's not faith. Repentance is not our Savior, mga kapatid. Gaano man kalalim ang ating pagsisisi sa ating mga kasalanan, hindi po yun ang ating tagapagligtas. In fact, sa ating pong pagbubulay-bulay ay binabanggit po na it is impossible to repent. Ano po? It is impossible to repent without the aid of the Holy Spirit. So, pwede nating mapilit siguro yung ating sarili na magsisi, but maaaring later on, ma-realize natin na nagsisi nga ba talaga tayo. Sabi diyan ay repentance is a gift of Christ. Yung atin pong pagsisisi ay regalo po ni Kristo. That's why, alam natin yan, yung tigas ng ating puso, mahirap kontrolin. Siguro, alam niyo po yan, may nakasamaan kayo ng loob, tapos yung parang pride ba, yung tigas ng puso.
Hindi po kayang hilot-hilutin mga kapatid. Kahit anong hilot po sa ating dibdib, mahirapan po tayo. Because repentance is a gift of Jesus Christ. No? Yan po ay yung pong, kung may kilala tayo, maging sa ating sarili, kung matigas po ang ating puso ngayon, mga kapatid, let's ask Jesus Christ, no? Na bigyan tayo ng pagsisisi, yung kalambutan ng puso, no? Kung may kilala tayong matigas ang puso, ay hindi po natin pwedeng kwelyuhan yan. Na palambutin mo ang puso mo, palambutin, hindi po. It's only Jesus Christ who can do that for him. So, kailangan nating ipanalangin siya, mga kapatid, no? Pag-usapan po natin ng konti itong kaligtasan bago po tayo lubusang magwakas, mga kapatid, sa ating pagbubulay-bulay. At ito po yung sentro, no? Salvation na hindi natin kailangan ng magpakabuti. Marami po kaming kumbaga sinisikap na abutin para kay Kristo. Madalas ay marinig natin sinasabi na pag bumait-bait ako ng konti, brother, baka pwede na ako diyan, no? Baka masunog ako pagpasok ko diyan sa inyo, ganyan. So, iniisip nila na magpakabuti muna. Pero ito pang malungkot. That will never happen. Hindi po tayo magiging mabuti. Or else, hindi na po natin kailangan ng kaligtasan. Alam po natin yan, mga kapatid. So, paano tayong maliligtas, mga minamahal? Paano ba tayong maliligtas? Okay? Ang sabi po dito sa ating lesson ay ito, napakaganda po, ano? How to be saved. Okay. Sabi din po dito sa chapter 3 ng John, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so the Son of Man has been lifted up. No? And everyone who has been deceived and beaten by Satan, the serpent, may look and live. Simpleng-simple, mga kapatid. Ito natin ang isipan natin, ang paningin ng ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo, nakabayubay doon sa krus. Just look and live. Mahirap po bang tumingin, mga kapatid? Nahirapan po ba kayong tumingin? I think ito pang pinakamadali. Pinakamadali po yan, sa totoo lang, ano? Kita natin, ano? In our natural nature, yung talagang likas natin. We can spend hours on Netflix, ano? Naalala ko, mga kapatid, naharuyo din ako minsan sa K-drama. Pagkatapos ng isang episode na naman. Okay? Kay Cardo, mga telenovela. So, it's not hard to look, mga kapatid. Yan pong pinakamadali. And yet, parang marami ang nahirapan. Parang marami ang nahirapan, ano po? So, let's look at the cross. No? Bakit po? Ano po bang makikita natin doon sa cross? Romans chapter 5, verse 8. Anong sabi doon? Ito ang pag-ibig ng Diyos na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. The love at the cross, mga kapatid. Yung pagmamahal na yon, ano? Maaaring sa ating mga naikinig, merong nakadarama sa inyo na wala nang nagmamahal sa inyo. No. Huwag niyo pong paniwalaan yan. Look at the cross. There's someone there who loves you so much. No? Sa cross. At ito po ang nagpapalapit sa atin sa Diyos. Ito po ang nagpapalapit sa atin sa ating Panginoong Jesucristo. No? Ano ang sabi ni Jesus Christ? If I be lifted, I will draw all men unto me. Ang problema, mga kapatid, ay many people resist the drawing of Jesus. Nilalabanan. Ano nilalabanan? Yung ikaw ay unti-unti nang inaakit ng Panginoon papunta sa kanyang sarili. Pero, alam niya mga taon, daming baka. Naku, teka muna. Baka kasi ganito, ganyan. Baka mawalan ako ng trabaho. Baka ako'y pagtawanan. No? Naalala ko minsan yung isang kabataan. Tinatanong namin, bakit hindi ka na sumasali sa ating grupo ng pag-aaral kay Kristo? Care group.
Sabi po ni nanay, baka daw ako'y mabautismuhan. Oh? So, we are afraid na lumapit kay Jesus Christ, mga kapatid. Pero hindi. Let yourself fall down to the cross without fear. Wala pong taong napahamak, mga minamahal, sa kanilang paglapit sa cross. Kung inyong naunawaan kung anong ibig sabihin ng napahamak. When I say napahamak, hindi nangangahulugang hindi ka mamamatay, hindi na maaksidente, Maaring sa paglapit mo sa cross ay talagang usigin ka ng iyong mga sariling kapamilya, mga kapatid. And sa ating own definition of terms, yan ay kapahamakan. But no, we are talking about eternal welfare natin, mga kapatid. Wala pong mapapahamak eternally. Wala po. Kapag hinayaan po natin ng ating sarili ay dumikit sa magnet ng cross, hindi po tayo mapapahamak. So kapag po tayo nailapit sa cross, nandyan tayo ay madudurog sa pagsisisi. At pagkatapos po niyan, a new life in our soul, magkakaroon po ng bagong buhay sa ating kaluluwa. Magkakaroon tayo ng bagong kaisipan. Magkakaroon tayo ng bagong hangarin sa buhay, mga bagong kagustuhan. Bago. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone be in Christ, kung ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang lahat ng mga bagay ay nagsilipas na. Yung dating kayo ay magiging bahagi na lang ng inyong nakaraan. Ni Pastor Michael na mahinitin ang ulo, magiging nakaraan. If we are in Christ. Behold, all things become new. Mga bagong hangarin. Dati-rati, mga kapatid, ay anong hilig ko sa laro sa computer. Kaya ako'y nakaka-relate sa ating mga kabataan na ngayon ay nagagapos sa ganyan. Mga anak, mahal kayo ng Panginoon. So, kung lumapit kayo sa Panginoon, magugulat kayo. Magugulat kayo. Ba't nawala na yung gana ko sa ganito? Ba't yung dating init na init ka maglaro, mawawala, mga kapatid. Si Kristo lang pong kayang makagawa niyan, mahal na kabataan. Bagong hangarin. Noon ay hilig ko rin sa countdown, Pastor Juve, yung mga bagong tugtog sa radyo, Nung panahon kasi natin, uso yung mga ganyan, Nung wala pang ganito mga social media. Countdown, sinusundan ng mga tao sa radyo. Ang hilig ko rin po dyan, mga kapatid. Nagulat na lang po ako nung isuko ko ang buhay ko kay Kristo, nawala yung hilig ko. So surrender. At pagkatapos tayo po ay susunod. At kagaya po ng attitude ng ating tagapagligtas, yun na rin po yung ating magiging attitude. Ano yun? Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. So Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Yun na po yung yung pumapalit sa ating kaisipan, sa ating damdamin, yung ating salubin. So, purihin natin ang Panginoon, napakabuti And I think na-appreciate po ni Nicodemus, naunawaan ni Nicodemus itong mga prinsipyong ito. Nung binabasa ko po yung actual na pinagkunan sa Desire of Ages nitong ating pong pagbubulay-bulay. Alam niyo po, doon ko nakita na dahil sa pagkaunawa, Pastor Jobin ni Nicodemus, he died a poor man. Very poor, sabi doon. Yung kanyang kabuhayan, itinulong niya doon sa ating church. Yung nag-umpisa pa lang ang pananampalatayang Kristiyano, siya po ay ang isa sa mga talagang sumuporta ang kanyang buong kayamanan. Sa kanyang huling buhay, sabi doon ay talagang siya'y naging dukha, naging mahirap. At ito po ikwinento ni Nicodemus later on kay John at nasulat po para sa atin kung ano po ang hakbang-hakbang na paraan ng atin pong kaligtasan at pagtatagumpay kay Kristo. Purihin po natin ang Panginoon. Salamat kay Brother Nicodemus, kay Brother John, na kanilang iniwan itong mga salitang ito
sa impression na rin ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating lahat ngayon. So mga kapatid, new life in Christ. Napakalaga. At hindi po ganun kahirap. Just look and live. Look and live. Okay, so Pastor Joby, dyan ko po nais na wakasan ang ating pagbubulay-bulay. Maraming salamat, Pastor Michael, sa napakagandang pagtalakay mo ng ating devotional na may pamagat nga pong A New Life. At tayo po dadapos sa ating reflection. At kasama po natin ang Ate Noemi. Yan, ngayon po ay live po siyang magko-comment kasi nung mga nakaraan ay ang kanyang reflection ay lagi po doon sa ating chat box. At I encourage sa atin po mga viewers na kayo po ay magsimula ng mag-comment ng inyong reflection sapagkat mamaya po yan ay ating babasahin. So si Ate Noemi muna po ang magbibigay ng kanyang reflection tungkol po sa ating topic ngayong umaga, A New Life. Pastor, salamat po. Sobrang busog na busog kami. Kumbaga sa almusal, meron ng fruits, meron ng hot chocolate, meron pang pandesal, meron pang fried egg. Sobrang-sobra po sa spiritual food na aming na-receive ngayon. And I'm sure ang mga viewers natin, yung mga friends natin ay sobrang na-blessed. At nakarelate din po ako dun sa sinabi nyo na actually po I'm a 4th generation Adventist. 4th generation po yung great-great-grandmother ko pa. Pero throughout those years, para po bang tama po yung parang feel natin na tayo is sufficient, lumaki tayo, nag-aral tayo sa Adventist school, para po bang akala natin we are alright. Pero mali bang makita natin talaga po yung ating sarili, na kulang pa rin pala. Hindi nga po na lagi tayong tumingin kay Kristo. Sabi po, we cannot change. Kaya po ang ganda ng message, halos hindi na nga po ako pinakinggan po mabuti yung kay Pastor. And talaga, personally, ako po ay na-bless. Ang sabi niya po, we cannot change our heart. We cannot give our affection, but we can choose to serve Him. Yun po, papipili natin na paglingkuran ng Panginoon. At ang pagbabago po yung A New Life, kaya nga po kahit nang sabi natin matagal na po tayong Adventist, born Adventist, pero kinakailangan pa rin po pala tayong ma-born again, ipanganak na muli. At makita natin, kagaya ni Nicodemus, makita natin talaga na tayo po ay may malaking kakulangan pa rin sa ating buhay. Maliban na makita natin, ang ganda nga po na laging yung focus natin po ay sa cross. Nakita natin yung cross, yung sacrifice ni Christ, talagang mabobroken tayo na, Lord, ganito ba yung ginawa mo sa akin? Na ako ganito pa rin, pero you sacrifice so much. So doon po mabobroken tayo at nakikita natin yung sobrang pagmamahal ni Kristo. And our affection ngayon po ay ang affection natin po ngayon ay masasenter na kay Kristo. Yung ating mga pag-iisip, yung ating mind ay masasenter na kay Kristo. Yun po yung nababagong buhay natin. Kaya gaya na po ni Pastor sabi dati magalitin. Yung confession, nagpe-pray ko po yung asawa ko po talagang masyadong hot-tempered, lalo na po sa pagdadrive. Ang sabi ko nga po ay dapat ay makita niya, and I'm praying for him lagi. Sa ngayon po medyo this is confession, medyo baka naman sabihin niya ay sinasabi ko, pero alam po niya yung kanyang weakness ngayon. Through Christ, sabi nga po natin, sa pamagitan lang ni Kristo, mababago po tayo. Sa ating sarili, talagang wala po tayong magagawa. So, kapag total surrender, kaya nga po lagi kong sinasabi na total surrender, ang ganda po mga kapatid. Pag-aralan po natin yung ating devotional ngayon, it is victory in Christ. Amen. Ang tagumpay lamang po natin ay na kay Kristo. Total surrender, at makikita natin kung ano talaga po yung ating sarili at kung ano yung kalagayan natin ngayon. So sobrang blessed po ako at naniniwala po ako na lahat tayo ngayong umaga ay busog na busog sa bread of life na ating napakinggan ninyo. And mga kaibigan ko po, wag po ninyo sanang kalilimutan na every morning, alam nyo yung pong aking friend, sabi ko ay aking pong pino-forward, dance siya lagi. Sabi niya, wag mo na akong forward kasi automatic na daw na 6 o'clock ay nag-ano na siya, yung nag-click na po siya sa ating notification. Kaya sabi niya, wag mo na akong forwardan kasi automatic na yung sa akin na every 6 a.m. ay siya po ay
agad ay naka-tune in na po sa ating program. Kaya po, alam ko marami pong na-bless ngayon. Good morning po. Thank you po sa pagbibigay ng time na makasama niyo ako ngayong umaga. Kahit po, tingnan niyo haggard na haggard po ako ngayon. Pero anyway, God is good. Sabi ko nga po, God is good. Amen. Very, very good sa ating lahat, lalo na po sa akin sa panahon ngayon. Na-feel ko po yung kanyang presensya sa aking buhay. Thank you po and God bless us all. Thank you very much, Ate Noemi, sa iyo pong napakagandang reflection. Ano po? At ang atin pong topic ay napapanahon sapagkat ang new life ay hindi lamang po para sa mga bago na mga mananampalataya. Bakit ko po nasabi? Sapagkat tayo na marahil po mga matagal ng mga kaanib ng ating church ay marahil iniisip natin na dahil tayo na nabinyagan o nabautismuhan na ay meron na tayong bagong buhay. Isipin niyo po si Nicodemo, Pastor Michael at Ate Noemi. Si Nicodemo po ay isang teacher of the law. Siya po ay isang profesional. Siya po ay isang mataas ang katungkulan. Siya ay, sabi nating sagana ang kanyang buhay at talagang siya ay naniniwala na siya po ay may pananampalataya. Subalit nung marinig niya ang mga pangangaral ni Jesus, privately, isipin niyo po, yung kanyang paglapit pa ay patago. Patago, gabi. Malalaman ng iba. Kasi siya po ay follower talaga ni Christ. Kaya nga siya ay gabi nung lumapit sa Panginoon. At tingnan niyo, gusto niyang maging born again. Gusto po niyang maligtas. Kaya lamang ang sabi ng Panginoon, kung ibig mong pumasok sa kaharian, dapat ay ikay maipanganak na muli. Ang iniisip naman ni Nicodemo ay literal na maipanganak. Kaya ang sabi nga sa conversation, paano po ako makakabalik sa tiyan o sa sinapupunan ng aking inay? Ako'y matanda na po. Kaya hindi nagkakatugma. Ang gusto ng Panginoon, spiritual na new birth. Si Nicodemo naman, ang kanyang ibig sabihin ay yung physical. Kaya ang sabi ng Panginoon, malibang maipanganak ka sa tubig at sa espiritu, ay hindi ka nga makakapasok sa kaharian. So ito pong pagiging born again ay hindi po pangalan ng isang pananampalataya o samahan, kundi ito po ay talagang aral sa Biblia na tayo po ay talagang itinuturo ng Panginoon na tayo po ay maipanganak una sa tubig. At yung pong tubig, of course, yung pong pagbabautismo ay ibig sabihin po inililibing ang ating dating pagkatao at tayo po ay pag ibinangon ng pastor, ikaw po ay isang bago ng nilalang. Kaya lamang, Pastor Michael at Noemi, yun ang aking sinasabi. Nailibing na tayo sa libingang tubig, dapat patay na yung ating masamang likas, abay nagmumulto. Merong sinasabi, wala naman dapat magmulto, ay yung pong term lamang na multong ginamit ko. Ibig sabihin, nagbabalik yung ating dating likas na sana yun ay namatay na. Kaya nga, yung nawala kong kaibigan na pastor, ay talagang pagka siya ay parang niluloko, binibiro ng aming mga kaklase nung kami nasa kolehiyo, ay talagang sabi niya, masusuntok ko kayo. Yun ang kanyang term. Ikaw ba, kapatid, pastor? Paano ka nabinyagan ng isang pastor, inilubog lahat ang iyong katawan, yung kamay, paa, bakit sabi mo manununtok ka? Ay siguro, pabirong sagot niya sa akin, sabi, no ako binyagan ni pastor, yung aking mga kamay hindi nakalubog. Naunawaan niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, pagka minsan kahit binyagan na po tayo, akala natin tayo ipinanganak ng muli sa tubig, pero hindi pa po tayo na ipanganak sa espiritu. So kailangan po ang kapanganakan din sa espiritu kasi yun po yung tinatawag talagang tunay na conversion. Kasi pwede tayong mabautismuhan sa tubig pero hindi tayo tunay na nahikayat. At mawalang galang po, kagaya po na isang ipinanganak sa tahanang Adventista, mas marami po ang ipinanganak sa tahanang Adventista ng mabinyagan ay hindi po natin madama ang tunay na pagkahikayat.
Mm. Bakit po? Sapagkat ang magulang natin Adventist parang spoon feeding yung ating mga natutunan. Maliban na nga lamang, nagkaroon tayo ng personal na pag-aaral. Kagaya ko naman, sa aking karanasan, ako'y nag-aral ng pagkapastor. Bagaman ang aking magulang ay talagang lay preacher, pero personal na po na nalaman ko nitong ako'y nag-aral na ito pala ang makatunan. Kailangan ako'y magkaroon ng personal na relasyon sa hindi dahil sa aking magulang. Kaya yung mga hindi kumbaga galing sa ibang panampalataya na binyagan sa ating church, sila yung mainit sa panampalataya at mas matindi ang kanilang nagiging conversion sapagkat pinagdaanan po nila yung process. So, mga kapatid, kailangan po ang new life in Christ. Hindi po new life sa ating sarili kasi pinanggit na nga yung pananampalataya ay baka dahil nga sa ating pananampalataya, dahil sa ating mga magulang na tayo nagbabagong buhay na. Kapatid, ang new life ay tanging sa Panginoon po nang gagaling. Hindi pa lang po sa Pinay, meron si Pastor Michael po ang magbibigay ng conclusion at appeal sa atin pong devotional ngayong umaga. Gusto ko lang idagdag, Pastor, yung yung kakayanan nating baguhin yung ating sarili. Ano? Really? Talagang 0%, mga kapatid. Yes, yes. Kung wala po si Kristo, sabi nga niya, wala tayong magagawa. Maging yung sa pagsisisi, ano? Yung, alam na natin na may nagawa tayong kasalanan. The best repentance na pwede nating gawin, mga kapatid, kung wala yung legalong pagsisisi ni Kristo, Pastor, ano? Yung malungkot tayo doon sa ating ginawa dahil doon sa naging resulta. Pero kung hindi naging pangit yung resulta, tuloy pa rin tayo doon sa ating gagawin. Alam natin yan, nakaka-relate po tayo dyan. Kaya nga, ang eksena po nung yung mga maskulado, mga sanggano na umiiyak, ano? Madalas lamang po nating makikita yan, mga kapatid, sa paanan ng krus. Wala pong matigas na puso na hindi po kayang durugin, hindi kayang basagin ng krus ng ating Panginoong Kristo. O ni Kristo po mismo, mga minamahal. Ano po? So, new life, wala po tayo niyan. Ang nasa ating lahat ay lumang buhay. Maliban kung ang ating buhay ngayon ay isang buhay na napasa atin dahilan sa bagong buhay na kaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Okay, Pastor Ruby. Salamat, Pastor Michael. At tayo po'y dadako na sa ating mga greetings at prayer request and thanksgiving. Of course, ang magpipray po sa atin ngayon ay si Pastor Michael. At yan po, sa ating screen, akin na pong ipinakita kanina yung mga pangalan. Mabilis po na pagbati: Edna Marquez, Sherlita Azul, Jessica Macaraeg, Emma Orozco, Neles Ojaito, Betopel Macasero. Yan, good morning po. Okay, good morning. Lord Imata Nanyes. Ayan, mga Nanyes po, yung mga Tagalukban ni marahil ito. Ano po? Emma Orozco, Fede Mesa, good morning po sa inyo. Mama Marie Pruelda Palogme, good morning. Lolit Obon, good morning. Esmeralda Minda Quivido, good morning. Norlina Garcia Angel o Angel, good morning po. At ganoon din si Ma'am Maria Luisa De Leon, yan, good morning din po. At ito, si Sir Reggie Vargas Ibanez, ito alam ko, taga Cebu ito. Good morning po, Pastor Juby, Pastor Michael Dalida. Have a nice day po sa Hope and Love. Please po, sama po natin ang mama ko sa panalangin na siya'y gumaling na at bumalik na ang kanyang normal na pag-ibig. Maraming salamat. God bless. Yes, Sir Reggie, patuloy po namin isinasama sa panalangin ang iyong nanay o iyong mama, Gina. Si Mami Edita Red ng Talaan. Good morning po, Mama Edith. Mayet Elpa Akleta. Good morning sa lahat. Tess Peñamante. Aba, ito'y taga-Panukulan. Pagaling ka, Tites.
Si Majin Ranyola Kudanin, good morning. Ricky Abelio Mabalay, good morning. At si Emma Orozco, yan, good morning din. At Emma, salamat sa laging panonood sa atin. Si ating Maring Ilagan, dyan din Ilagan. Si Brother Ricky Abelio Mabalay, yan, ito'y ating magaling na mangangaral. Salamat sa inyong mapaglilingkod, Brother Ricky, at mabunga ang iyong ministry dyan. Sister Annie Belonza, good morning. At Daisy Villaverde, yan, patuloy po ipag-pray na ang kalagalingan namin. Si Jovi, Daisy at Jedediah. At mag-focus sa pag-aaral si Rhoda May Villaverde. More blessing, hope and love program. God bless. Yes, Ma'am Daisy. Morning po. Si Sister Doris Bantot. Malang umaga po. Si Majin Ranyola Kudanin. Good morning. Hindi ko alam kung nababasa ito ni Ate Noemi. Nababasa niyo pa ang ating screen. Hindi ba mali yan? Pwede po ninyong Medyo basahin. mali po, pero nababasa pa rin po, nababasa. Ayan, pakibasa po itong pagbating ito. Kay Maria Wilma Baez, good morning po, Pastor. Purihin ang Diyos sa isang linggo na pagpipray sa akin ay mabuti na po ang aking pakiramdam at nawa po ay matuloy-tuloy na. Maraming salamat po. So, good news po ito na sana ay patuloy po. Yan, gumubuti na daw po ang kanyang pakiramdam. Si Maria Wilma Baez. Good morning po. Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord po. Nakakatuwa po na malaman na ang ating mga ipinapanalangin ay gumagaling, hindi po sa ating panalangin, kundi dahil po sa Panginoon. Winley Pradikela, good morning. Norlin Garcia Angel, ayan, good morning. Yan. Si Nora Hedrick. Angel, taga Hong Kong, Pastor. Nora Angel ay friend ko sa Hong Kong, isa sa mga leaders natin doon. Batiin niyo po yan si na Angel. Ayan. Yan po ay mga matatagal na natin, kasama natin. At leader po siya doon sa Hong Kong, sa ating Hong Kong Filipino Church. Good morning, Aba. Sister Norlina. Good morning Thank you for po yan watching. sa Hong Kong. Ayan, ni hao ma po, ni hao Kapatid ma. natin dyan. So marami. Ayan, ito yata po kanan niyo ba si Kuya Hedrick? O ba'y pamangkin na? Pamangkin ko po. Ayan. So, napakasigla po niyan sa gawain, pag-share ng ating link at sa iba't iba pang mga online broadcast. Salamat Kuya Hedrick. Good morning. Si Maria Luisa De Leon, good morning po. At yan, may karagdagan na Noemi, pakibasa po ito. Ayan po, may karagdagan si Maria Wilma Baez. Ang sabi po niya ay, pasama po sa panalangin ng aking tatay, Wilfredo De Leon. Siya po ay ooperahan mamaya sa mata. Sana po ay maging successful ang kanyang operation at mag-negative na po siya sa swab test. Salamat po. Yan, additional na prayer po para po sa tatay ni Maria Wilma, si Tatay Wilfredo De Leon. Pasama po, Ayan. Pastor. So, Okay. salamat po. Pag-pray natin yan na maging successful po ang operation sa kanyang mata. Si Onji Babiera, good morning. Si Elina Enter Daray. po natin, Pastor, enter po natin si Brother Onji Babiera dito po sa Lokban. Isa po sa mga elder natin. Aba. Si Onji Babiera. Opo. Ayan, good morning, Elder Onji Babiera. Ayan, salamat po. At ako'y tuwan-tuwa na ang Lukban, ang distrito ng Lukban ay talagang napakasigla po ninyo dyan. At kayo meron ding mga broadcast sa pangunguna po ng inyo napakasipag din na Pastor Romel Bautista at ang kanyang pamilya. At siya po ay ating coordinator ng area po ng Quezon at Marinduque. Yan, salamat po sa ating mga elder dyan sa Lukban. Yan, si Elina Daray, yan, bumabati din po sa atin ng good morning sa mga kasama nakinig sa devotional. Si yan, good morning po. Si Nanay Lydia De Castro Marquez, good morning. Aba, si Pastor Cesar Aguilar. Pastor. Good morning. Monday. Aba, good morning po, Pastor. Pastor Sase. Yan, si Pastor Sase. Yes, taga Pulilio po ay Ado, taga Pulilio. At Pastor Cesar, good morning at kami po ipanalangin niyo po ang aming
pinapanukalang programa. Of course, ang may konsepto po nito ay si Pastor Sasi at magkakaroon po kami ng tandem sa online na ministry po sa mga darating pang June. So Pastor, ay atin pong ipanalangin na ito maging matagumpay. Lucila Sibeda Halos, good morning. At ito, Pastor Michael, parang ito'y napakalapit sa iyong puso. Yeah, parang hindi ko kilala ito ah. Hindi ba? Itinanggi na agad ang isang pinakamagandang babae sa balat ng lupa sa kay Pastor Michael. Ayan, good morning Ma'am Lysel Dalida. At binabati niya tayo at si Pastor Mike, thank you very much sa iyo pong support at pagpapahintulot na makuha namin ang ilang mga oras ng iyong pastor, ng iyong asawa. At salamat din, God bless din sa inyong ministry, lalo na po yung Lifting Christ. Talaga pong napakalaganap ng inyong paglilingkod na ito. Si Beth Opel Macasero, prayers for the family of Sherwin Macandala who are all sick of COVID. Oh, napakalungkot naman po nito. Lahat sila ay apektado. So, Sherwin Macandala, yet Beth Opel ito yata po yung Tagalukban. Di ba yung Tagalukban, Atin Noemi? Yes, Pastor. Yes, Pastor. Isa sa masigla namin si Brother Beth ay talagang masiglang deacon sa aming church. Ayan. Active na active. Kasi lagi po itong binabati ni Ma'am Violi. Ayan. Kagaling po kayo at ingat po kayo dyan. Si Quenly Padriquila, good morning. Ayun, Brother Kinley. Ayan, ang akin pong mahal na nanay, Sara Sarte Estrada. Good morning, Pastor, at sa lahat. Ako'y natutuwa sa aking nanay. Kahit naroon po sa Paradise, sa Bayan, Occidental Mindoro, ay lagi pong sumusubaybay sa ating program. I miss you, nanay, at I love you. Ayan, hindi na kami nagkikita ng personal dahil dito sa ating mga pandemya na ito. Si Jose Bendido de la Peña, good morning, sir. Mavic de Leon, good morning. Noemi, pakibasa po itong si Ma'am Feby. Ayan po si Ate Pebby Kada ay taga rito rin po sa Lokban. At kahit po lagi ko po siyang sinasama rin sa pray. Ang sabi po niya, magandang umaga po sa lahat. Pakisama po sa prayer ang aking mga anak at patnubayan sa kanilang pagkatrabaho na nasa ibang lugar. Marami pong salamat. Ayan po, may mga anak po siya na nasa USA. Yes. So, Sister Pebby, pinagpe-pray ka namin hindi lamang sa programang ito, kundi sa personal na prayer namin. Yun, salamat po. So yun po yun sa ating mga viewers. Hindi lamang po kami nagpipray dito po sa ating program, kahit po sa personal at sa aming mga family prayer, worship, ay kasama po namin kayo sa panalangin. Mavic de Leon, good morning. Ma'am Pearl de la Torre Paras, dyan sa Japan, good morning. Brother Richard de la Cruz, yan sa San Pablo, good morning. At si Ma'am Mavic de Leon Dael, yan, bumabati din sa atin ng good morning. Marilu Sibilla, good morning. Si Sir Cesar Alhambra, yan, good morning Pastor Juby at sa lahat ng viewers ng Hope and Love. Si Adelaida, Ate Adel Malibiran, dyan sa Australia, good morning. Ganon din po nanod sa atin si Ma'am Heidi de Leon, yan. At bumabati sa atin ng good morning, thank you Lord for the gift of life. Si Ma'am Saida Jenny de Lunwang, happy good morning to all, thank you Lord for another new life. Nanonood din po sa atin si Ellen Iseo, good morning. Yan, bagong kapatiran natin yan, Pastor. Yan, good morning po. Isa din sa elder dito sa Lutukan, si Brother Rene at si Sir Baby Sayat, good morning po. Lahat. Yan, si Elena Daray, bumabati na sa atin ng good morning. Si Ma'am Maricar Tagara, good morning ma'am. Thank you po sa pagtanggap sa invite. Si Ma'am Shoni Sarmento, yan, good morning Pastor Juby and Pastor Michael at sa lahat na nakikinig, God bless. Yan, good morning din Ma'am Shoni. At si Ma'am Daisy, sabi niya, Daisy and Joven Villaberde is watching. Sister Nena Ismilio, good morning din po. Si Sister Emilda Abugan, yan, good morning dyan sa Santa Catalina. At Ami Ramos, ito yung nasa US, mapagpalang umaga, good morning din po. At ito po, yan, may kahilingan Pastor, si Brother Renette, Sir Baby, pakisama sa prayer ang aking bayaw na may sakit, si Abner Martinez.
At Abner Martinez po. Mhm. Si Ate Noemi, pakibasa po itong si Ma'am Cathy Pablo. Ayan po sa ating isang mga guro, ano po, sa Santa Yes po, Rosa. Santa Rosa. So, good morning po. Keep on praying. Maraming salamat po. Alam po natin ang kalagayan ng paaralan natin sa Santa Rosa. And Ma'am Cathy, we are always praying for you. Yes po Ma'am Cathy. Lagi po kayo namin ipinapanalangin na magtuloy-tuloy po ang inyong operation dyan sa paaralan. Evie Malabrigo Ortiz. Good morning po Ma'am Evie. Si Maria Loida Maghirang, good morning din po. At si Opo, Ma'am taga rito Christy yan Mercado. sa akin. Oo. At taga riyan ba sa inyo si Ma'am Loida? Opo. Santa Tama. Isabel. Ayun, lagi po Concepcion. lagi po nating ka-chat ito at talagang lagi rin pong nanonood sa atin. Si Ma'am Presi Mercado din dyan sa US. Good morning, Ma'am Presi. Si Goldberry Teslo. Ayan, kasama po sa prayer ang family ng kapatid ng tatay ko na namatay, Eli Castillo. Ayan. So kahilingan po at kami po yung nakikiramay kay Goldberry Teslo sa pamilya po ng inyong kapatid ng inyong tatay na namatay. Condolence po. Condolence po. At yan, sabi niya, salamat po. Si Rowena Reyes, good morning. Si Emer Alaybaf, good morning. At si Ma'am Feby, yan, pakisama din po patuloy paggaling ang aking high blood at sakit sa mata, glaucoma. Maraming salamat po. Yes po. Early Ugawa ng Japan, good morning. Opo. Good morning. Si Wilma Ritual Daluzong, yan, good morning din po. Isama po ako sa prayer at lagi ako naha-high blood. Aba, marami po ngayon ang naha-high blood. At Noemi, pakibasa po itong kay Ma'am Marivic Simpao. Ayan, good morning po sa lahat, Pastor. Pakisama po sa panalangin ng aking kasamang pasyente sa ospital. Lahat po ay waiting sa operation. Sana po ay patuloy na bigyan ng pag-asa at kalakasan sina Mr. Bawalan, Galbino, Cristobal, Rene Simpao. Salamat po at God bless be with you as all. Alam niyo po ay, thank you po, Sister Marivic will be praying for you. Actually po ay kahit po talagang pag ang anak ng Diyos, kahit po nasa ospital, ay nakakapag-witness pa rin. Amen. So God bless you po sa inyong ministry sa ospital. Kahit po may problema, ano po message yan. Opo. Nakakapag-share. Amen. Kasi po si Ma'am Marivic ay ang kanya pong mahal na mister, si Rene Simpao. Ayan, ay meron pong nakatakdang operation. At kahit po sila nariyan, ayun, siya po ay talagang nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. At ipinagsama po sa praise si Mr. Bawalan at Galvino Cristobal. At of course, ang kanyang si Sir Rene Simpao. Ayan. Si Sir Reggie Vargas Ibanez, Pastor, hingi ako ng Bible po. Kasi sa langit sa ating Panginoon. Yes po, Sir Reggie, we are working on that, yung pong inyong Bible. At tayo po nananawagan na maaring, personally, pwede po akong mag-donate. Pero kung sakali pong meron tayong mga viewers, mga donor at supporter po natin, na gusto pong magkaloob ng mga Bible. Yan, ito yung sa programa po natin. Hindi naman po kami basta nanghihingi po. Hindi natin sinasabi. Ito lamang po, may mga pangangailangan. Ang Bible po, ang kailangan si Reggie. Kung kayo po ay gustong makatulong sa ministering ito, ay kayo po ay makipag-ugnayan lamang po sa amin o sa akin. Salamat po ng marami. Sir Reggie, we'll be praying for you na makarating agad sa iyo ang iyong Bible. Ma'am Pearl de la Torre Paras, good morning. At request po siya na makapag-work na po yung si Jetro. Palagi ko ito yung kanyang pamangkin. Salamat po. At prayer din niya ang lahat ng COVID patients na gumaling na po. At si Beth Opel Macaseno, Sister Marina Calvindra who has glaucoma. Yes po, amin po isasama si Marina Calvindra. Si Sister, si Ma'am Lita Ranyola Ocampo, inyo pong batiin Ate Noemi, itong inyong kapatid. Lagi pong ka-chat, laging kausap. So good morning, Lita.
Ayan, lagi po napakasigla din po niyan. Gumigising po yan ng alas 4 para dun sa unang programa ng Lifting Christ. At bago magtapos ay narito po sa atin. Salamat po, Ma'am Lita. Pagaling po si Kuya LJ. Ano po? At si Emer F. Alayba, Pastor Juby, Sartistrada, same prayer request po. Of course, yung kanila pong Eat and Be Well na vegetarian restaurant dyan po sa Batangas City. Isama po natin sa panalangin. Si Ate Dory Kumbaliser, good morning po Ate Dory. Kapag yan si Infanta. Yan, si Quenly Padrikila, kanina na po. Nabati natin Madeline Pagaduan, Jimenez. Amen po. At ganun din si Sir Emer. Parang, yes po? Principal namin yan si Ma'am Si Ma'am Madeline, ay siya nga. Oo, I'm sorry ma'am, hindi ko agad kasi napasok. Galicia ba? Ito ngay wife ni Sir Roger. Galicia. Yan, thank you Ma'am Madeline o Madeline. Ano ang pronunciation ng kanyang pangalan. Good morning po ma'am. God bless si Ma'am po sa Mads inyo. na lang. Madali. Si Ma'am Mads, yan, mas madali. God bless po sa inyo diyang pagtuturo sa inyong paaralan. Si Sir Emer Dayo, parang first time kong nakitang si Sir Emer ay nag-comment. Ang palagi pong nagko-comment dito ay si Ma'am Des, yung kanyang mahal na asawa. Good morning and have a blessed day Monday morning. Salamat sa Diyos sa pagpapagaling sa aking kalusugan, mga pinagdaanan. Praise the Lord. You're welcome, Sir Emer Dayo. At hangad po namin ang inyong lubusang paggaling at paglakas para po kayo makapagpatuloy sa inyong pong paglilingkod bilang isa pong guro. At marahil si Sir, baka si Sir na po ang principal dyan sa paaralan sa Lipa. Si Pastor Cesar Aguilar nagbabalik. Praise God for the morning manna. Yan, thank you po, Pastor. Si Norlina Angel, amen. I'm blessed from the message. Thank you po. Amen. At si Ma'am Naning Makaraig, good morning po sa inyo mga pastor. Salamat po sa mga mensahe araw-araw. At ang sabi po niya, salamat po sa prayer at ang anak kong si Ernan. Ernan po tinitingnan ko lagi ito kahapon pa kung Eman o Ernan. Nakarating ng ligtas sa kanyang pupuntahan. Amen. At God bless sa iyo, Ernan o Eman, dyan po sa Russia. Ayan. Mama Noemi, Ate Noemi, pakibasa po itong kay Ma'am Mads, Galicia. Please include our school, Santa Isabel Adventist Elementary School. Plans na program. Thank you po. Yun po pala, si Ma'am Mads po pala ay teacher sa Santa Isabel. Principal Andun po siya, ma'am. Principal po dyan sa Santa Isabel. Principal po. And 20 years ago, sad to say, alam nyo, dun sa church ng Santa Isabel, ay doon na aksidente. 30 years ago, doon na aksidente at naputulan ng paa yung aking anak. Matagal din po kaming nagtira sa Santa Isabel. 30 years, that was 30 years ago. Kaya, ayan din nyo malimutan ko rin po ang mga Santa taga Isabel. Santa Isabel Church. Oo. Nag-member din po kami doon. Yes po, pakisama po sa panalangin ang Santa Isabel at ito na may under ni Pastor Michael, yung plans and program. Lalo na sa nalalapit po na pagkatapos, closing, graduation ng ating mga paaralan kahit po dito sa Lutukan at dyan din po sa BBA sa Lukban. Pakibasa po ito, Ate Noemi. Yan, ito sa inyo po yung mga mahaba. Mahaba po sa akin. Ako po ay wala salamin pero kaya po na ganun lang ako nato. Amen po. Good morning po, Pastor. Have a nice Monday po. Pakisama po sa prayer ang aking bunso. Siya po ay may lagnat ngayon. Dami pong may lagnat ngayon, Pastor. Lahat po ng aking apo, 5 ko pong apo, lahat po ay naglagnat. Pati na rin po ang aking pinsan na may meningitis. Pakisama po ulit sa prayer. Hindi po ako nagsasawang humiling sa inyo ng panalangin para sa kanya hanggang sa gumaling po siya. Salamat po. God bless you. God bless po. Ayun po. Sister, hindi naman po talaga tayo nagsasawat. Ang Panginoon naman ay hindi nababurden sa ating mga prayer. Nagre-rejoice pa siya. Nasasayahan siya
nilalapit natin sa kanya yung mga prayer. So, Tama thank po you po yun. sa inyong faith. Po, at isasama po namin. Si Ma'am Julian ay member ko po dito sa West Valley, sa Candelaria. Dito isasama yan. Si Ellen Iseo, amen, salamat. Si Ann Alvis Baladad, good morning. At si Ma'am Norlina, sabi niya, please include in your prayer the safety of my family dyan sa Pinas. Thank you. Yes, Ma'am Norlina, sama po namin sa panalangin. May De Castro, good morning. At ako na po babasa dito, mahaba-haba din. Mula kay Ma'am Heidi De Leon, amen po. Papuri at pasasalamat po sa Panginoon sa pagkain ng buhay at sa magandang ani ng palay po namin kahapon. Aba, praise God. Nawa po ingatan pa ang mga natitira pa na huwag pong mapinsala. Aba, may paparating pong bagyo. Gayon din po si Ma'am Loie G. Espejo na gumaling na po sa kanyang karamdaman sa puso at atay. Nawa po ay mapaglabanan niya ang mga pagsubok na ito. Salamat po at God bless. Ayan, purihin po ang Panginoon, Ma'am Heidi, sa masaganang ani kahapon. At nawa nga po ingatan pa ang mga natitira. At lalo special prayer po kay Ma'am Loie, lubusan ng gumaling. Si Moses Dabu, good morning po. Yun, si Brother Moses. Ayan, dyan sa inyong district pastor. At sa si Ate Sherlita Azul. Patuloy po pasama sa panalangin si Marife Ascaraga na sana po makayanan niya ang pagsubok na kanyang pinagdaraanan sa pagyaon ng kanyang asawa at biyanan. Salamat po. Yes po, Ate Shirley, talaga po naglulungkot. Kami po'y nakikiramay sa Ascaraga family sapagkat napakaganda pong pagsubok kay Ma'am Marife. Una ay si Kuya Jingjing. Si Kuya Genesis ang una pong nawala. At sumunod naman ang kanyang mahal na nanay, ang Nana Tinay Ascaraga na napakamahal po namin dahil nung kami na destino dyan sa Infanta ay napakabuti po sa aming pamilya. Okay, so Ma'am Marife, kapit po sa Panginoon, magpakalakas po kayo. Alam ko na mahirap ang pinagdadaanan pero hindi po niya kayo pababayaan. Flor Villanera, good morning. Si Madet Castillo Red, aba, good morning Ma'am Madet, dyan sa Japan. Si Ate Raquel Ilagan, aba, good morning Ate Raquel Ilagan. Kumusta po kayo dyan ni Nanay Sotera? Ayan, si Ma'am Noemi. Si Ate Noemi, bumati. Dati mahaba po ang mga comment niyan. Ay kasama na po natin siya sa live at sana po maganda'y araw-araw nakasama na natin. Si Ate Dory Kumbaliser, amen. Pakipray nga po yung na-aksidente na kabataan kahapon. Si Nicole, best friend ni Hana. Nawa po'y maging maayos ang lahat. Oo, marami. Ingat-ingat po tayo sa pagbumotor. Ako'y hindi na masyadong nagbumotor sa malalayo. Kaya, Ate Dory, talagang alam po ng Ma'am Noemi na Ate Noemi ang mga aksidente. At si Sir, atin ding ipanalangin. Si Sir Denler. Si Mayet El Paclita, amen. At si Ana Lea Emmanuel, good morning po Pastor. Pakisama po ulit sa prayers ang aking asawa na si Albert Manuel para sa kanyang agarang paggaling. Still nasa ICU pa din po siya. Sana po ay mabilis siyang makarecover. Thank you so much po. God bless. Ma'am Ana, alam ko si Sir Albert ay nasa Saudi po ito. At isama rin po natin sa panalangin si Sister Janet Magluyan. Yan. Siya rin Sino po. ba, Pastor? Janet Magluyan. Ito yung member namin dati dyan sa Rizal, sa Occidental Mindoro. At siya po yung nasa ospital. Sana po yung gumaling na. Si Ate Janet Magluyan. Si MDC. Ayan, good morning. Ang sabi niya, ko yan. ayan, pala. Kaya pala ate sabi ko. niya, opo, ayan, good morning po. God bless. Ito yata, ito ba'y nasa ibang bansa? Oo. Oo. Sa Thailand yan sila. Sa Thailand, ayan. Good morning po sa lahat ng mga nasa Thailand, na ating mga kababayan, mga kapatid. Maria Susan Magtibay, good morning. Si Lulit Obon, aba, sabi niya, hello Ate Noim. Binabati po kay Ate Noim ni Ate Lulit. Baka may panahon ng Pinagong. Thank you sa mga Pinagong. Tuwing pupunta dyan, Pastor, may bigay ang Pinagong. Bukod doon sa bili, may bigay. Yes, God bless your business, Mr. Lolet. Yes, yan. God bless po sa kalusugan ni Ate Lolit at Kuya Tony. Salamat po.
kami po ay umorder noong langka kahapon ay may kasama ng libreng mga tinapay. Salamat po, Brother Tony, Sister Lolit, at God bless po sa inyong La Prima Bakery at sa lahat po ng mga kapatid namin dito sa Lutukan, sa Sariaya na meron pong negosyo, lalo na sa pagtitinapay. God bless po. Eva Daba, good morning. Si Nanay Junesia Binabay. Aba, ito yata ang pinaka senior na nanonood sa atin. Pakisama po sa panalangin namin pong kalusugan, Pastor. Nanay Joning, God bless po kayo. Aba, ito'y nagma-master guide pa ito, Pastor. Nagtitraining. Amen. Abay, nasa 80 plus na yata ang Nanay Junesia. Good morning po, Nanay. I-pray po namin kayo. Si Brother Melchor Ilada Kati. Yes po. Good morning sa aking kabats. Ayan, yan po ay elder namin ngayon dito sa Lutukan. Ayan. Si Elder Melchor. Brother Melchor, God bless sa inyo. Kasama si Ma'am Jazel at inyong anak na si Tamtam na nasa panukulan pa yata. At kay Tita Vicky Cadiz, Victoria Cadiz. Ayan, good morning Tita Vicky. Si Raquel Ilagan. Ate Raquel, good morning. At Ma'am, pakibasa po ito. Si Ma'am Ate Noemi. Jocelyn Luces Pimentel po, galing kay Ma'am Jocelyn. Wow, nice to hear that. Elder na pala si Brother Onji Babiera. Hi bro, Onji. Matagal na pong elder si Brother Onji. Amen. Ilang taon na po, ilang term na. Opo. I miss Lukban and my co-amigos member there. Si Ma'am Jocelyn Luces siguro ay dating estudyante ng Southern Luzon State University. Yes, kaya binabati niya yung kanyang mga kaamigos. Yun po. Si Ma'am Nagulat Jocelyn. kayo. Apo. Matagal na pong elder si Brother Onji at napakasigla, napakasipag na elder niyo. Okay, so si Ma'am Jocelyn Lucis po ay taga rito po yan sa Santa Catalina sa Candelaria. At of course, ang mga luces. Ang mga luces po ay mga taga Tayabas. Ako hindi ako nagkakamali. Ayan. Kaya talagang malapit po. Pero si Ma'am ngayon ay nasa Rojas, Oriental Mindoro. At marahil siya po ang principal, teacher po natin doon sa Rojas Adventist Elementary School. Tayo napakarami ang mga pagbati at mga kahilingan, pero bigyan po natin sapagkat ito talaga ang ating programa. Ano po? Hindi lamang sa devotional kundi maging sa ganitong mga prayer. Good morning po, pakisama po sa prayer ang apo kong may sipon at ubo na may kasamang lagnat. Napakarami nga po talagang nakakaranas nito ngayon. Yes po, Ma'am Flor Villanera. Si Ate Adelaida Malibiran, pakisama pong muli ang aking buong pamilya. Salamat po. Yes po, Ate Adele. At si Ma'am Jubel Gutierrez Tagara. Dito po yan sa amin sa Lutukan. Good morning po. Thank you po sa panalangin. Maganda at maayos na po ang pakiramdam ko. God is good always. Yes, Ma'am Jubel. Magaling po kayo at ingat na po sa pagkain ng mushroom. Ayan. Si MDC, kapatid po ni Pastor Michael, pakisama po sa panalangin si Brother Robert Nunez. Siya po ay nagda-dialysis dyan sa Leyte. Napakalayo sa Visayas. Sana po ang magkaroon ng himala sa kanyang kalusugan at sa kanyang buhay. Yes po, MDC, sasama po namin sa panalangin. Si Ma'am Des Angadayo, nanonood din po sa atin. Good morning. Ang aking mahal na kapatid, ang aking ate Maribel Aguila, dyan po sa San Francisco, Quezon. Good morning, ate. At aking mahal na bayaw, ang kagawad, Kuya Egay Aguila. Good morning po dyan sa mga taga San Francisco, Quezon. Ako po'y taga riyan. At ako po ay galing sa Utod. Yan, ang mga estrada ay galing po sa Utod. At ako po'y nagtapos dyan sa Peninsula Academy High School. Kaya good morning po sa aking mga kababayan dyan sa Aurora o San Francisco, Quezon. At yan, nagbabalik pong Nanay Joning, pakisama sa panalangin ang aking sambahayan. Yes po. At ang aking maganda na ninang Eden Magtipon Pamarin. Hello ninang, pakisama sa prayer ang Makalintal family
sa pagpanaw ng ama ng tahanan, si Pastor Makalintal. Yes po. Ito yung aking yang nabasa kagabi sa ating group chat. Kami po, ang Hope and Love, ay nagpapaabot po ng taus-pusong pakikiramay sa Makalintal family. Opo. Panaw nga po. Pastor Mac. Yes, si Pastor Mark na talagang presidente po ito ng South Central at lalo po sa Union. Talaga pong kita natin ang kanyang leadership nung siya po'y nabubuhay pa. Yan. So, salamat Ninang Eden Pamarin at regards po kay Ninong Winston. God bless po sa inyo. Si Ate Raquel Ilagan, pakipray po kay Pastor Henes. Birthday po niya today. Aba, ang aking mahal na Ninong Pastor Henes Villanueva. Pakisama po sa prayer. Ninong, happy birthday po mula sa aming pamilya, amin ni Carol at sa Hope and Love Morning Devotional, ang ating media ministry. Pinabati po namin ng happy birthday. Ipagpipray po kayo ni Pastor Michael na talagang maging mabuti ang inyong kalusugan at patuloy kayong gamitin ng Panginoon sa kanya pong gawain na napakalawak. Kayo po'y nariyan sa SSD. Ate Jane Sibo, good morning. Si Ate Flor Dagos, good morning din Ate Flor. Yan, kumusta na po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Si Ate Jane Sibo, prayer po, salamat po sa prayer niyo po sa kapatid ko. Kahapon siya po ay safe na nakarating sa ibang bansa. Aba, salamat po. At si Zach Dalida, aba, mga kapatid dito yan. Mga kabatak ko yan. Kapatid ko rin. Yan, Zach, good morning. Yan, salamat sa inyong support. At si Ate Flor Ilaw Dagos, salamat sa Diyos, lumalaganap ang Hope and Love Ministry. Good day, Pastor Juby and Pastor Michael. Ayan, kaya salamat po rin po ang Panginoon. Aba, itong akin pong napakagwapo na pinsan. Palagay ko'y ito na ang walang tatalo dito sa aking pinsan, si Sarty Michael. Hi, good morning Pastor. I love Pinagong. Please pray us. Padala dito. Hehehe. Yes, yes, pinsang Michael. Papadalang kita dyan ng Pinagong na napakasarap. Good morning at mamaya kung maaring kita'y makachat o makausap, ay gusto kitang makausap sa mahalagang bagay. Thank you sa Sarti family, Malikay family, Estrada family, Ibaho family, mga pinsan ko dyan sa Canada. Good morning po. At Ate Melody De Leon, good morning po. Benji Manrique Veloso, good morning. Si Ma'am Jocelyn, ay sorry po, unintentional na press angkap. Walang problema po, Ma'am Jocelyn. At si Felicima Tunguhan, good morning from Mahayhay, Laguna. Aba, dyan yata yan sa iyo, Pastor. Si Felicima Sa kabila. Ayan, at yun na nga, ang sabi niya, happy birthday to Pastor Henes Villanueva from Seventh-day Adventist Church of Mahayhay, Laguna. Ayan, sana'y napanood dito ni Ninong Pastor Henes Villanueva. Ang mga pagbati po sa kanya ay bumuhos mula kay Imelda Abugan. Happy birthday, Pastor Henes. God bless po. At ganun din, ayan, dumami na ang mga pagbati. Ganun din kay Ma'am Pearl, Dilatory Paras, bumabati din po. At si Sarty Michael, ang aking pinsan, sure, anytime, Pastor, call me. Yes po. Thank you very much, pinsang Michael. Napakagwapo nitong aking pinsang ito. At napakabait pa. Pearl De La Torre Paras, Eva Daba, good morning, BFF. Ayan, hindi ko pa alam kung meron kayong mga gustong batiin, pero halos yan po ang mga nanonood sa atin. Wilma Ritual Daluzong, meron Flor Asis nanonood, si Mama Anag Pinyamante Mercado dyan sa Infanta, good morning. Ang aking pinsan, maganda rin, Amy Joy Pineda, good morning. Okay, si Ana Leia Manuel, yan po halos nanonood. Si Joyce Smith, yan, good morning po. Maril Ilagan, at ito po yung mga nasa ating Facebook account. At Noemi, meron kayong gustong batiin o kaya ay panalangin at ganoon din si Pastor Michael. Prayer request po para sa aking asawa. Akala ko po nagiging okay na yung paa niya. Ngayon po ay medyo namamaga at yung sugat niya ay medyo nagiging malala ng konti.
So, ito lang po yung ang last po is the Spirit of God through faith produce a new life in Christ. Yun lang po yung huli kong message Yan. na the Holy Spirit will work in us and will produce a new life in Christ. Amen Good morning po. po sa lahat, sa mga friend ko po na mga nasa Hong Kong at meron din pong taga-Australia yung mga na-invite ko. Pero hindi ko po sila nakita ngayon. I will invite. Siguro medyo busy po sila. Good morning po sa lahat ng ating viewers ngayong umaga. Ayan. At isama po natin sa panalangin si Sir Denler sa kanya pong pagaling. At Pastor Sino, Michael, Pastor? meron, si Sir Denler Padalyan. Okay. Pastor, asawa ko po, hindi ko na lang po ini-request Aba. dito sa ating chat box. Opo. Pastor Michael, meron kayong Nakasidente rin gusto? po sa motor. Oo nga. Nakasidente rin Kaya po sa motor. last week. ingat-ingat po sa pagmumotor tayo. Pastor Michael, meron kayong gustong batiin? Yung aking mga kapatid, salamat sa suporta. Yan, laging nakasuporta sa akin, Pastor. Yes. At yung mga kapatiran po natin sa pananampalataya, sa buong pamilya ni Kristo, salamat po sa pakikinig sa atin pong programa at layuning magbigay ng pagmamahal at pag-asa. Special na pagbati din, Pastor, kay Angel Marquez. Ayan, Sa oo. nakikinig. Narito yan kay Ate Lolit, ano? And good morning po kay Angel Marquez and viewers po natin na hindi pa natin kapanampalataya. Subalit salamat po sa inyong panunood. Okay, marahil po ay nakuha na ni Pastor Michael ang ating mga re-request at pasasalamat. Inaanyayahan ko po lahat na tayo po ay manalangin. Nasa tahanan man po tayo, nasaan man, atin pong ilapit ang ating mga sarili sa Panginoon. Pangungunahan tayo ni Pastor Michael sa ating closing prayer. Aba. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo aming Ama sapagkat kayo po ang aming provider. Hindi lamang po ng buhay, kundi lahat po ng kailangan namin sa buhay. Sa aming spiritual na buhay, Lord, especially. Salamat po sa inyong anak na siyang tinapay ng buhay. Inyong isinugo para sa aming kabusugan. Salamat din po, Panginoon, sa inyong banal na salita na sa amin ay laging tumutulong mga mahalagang pangako para sa aming panahon at para sa mga darating na panahon. Amin kayong pinupuri at pinasasalamatan sapagkat kayo Diyos na karapat-dapat ng papuri at ng pagsamba. Pasalamat po namin, Panginoon, sa kagaling ipinagkaloob sa aming mga minamahal na mga kapatid, mga taga-subaybay. Kay Sister Wilma Baez, O Lord, kay Sister Emer Dayo, salamat, mabuti na pong pakiramdam ni Sister Jubel Tagara. Sir Emer, inyong pinagaling, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kagalingan. At itong damdamin din pong ito ang hangad ng maraming may karamdaman sa panahong ito, Diyos. Alam po namin na hindi niyo po ipagkakait sa kanila ng walang malalim na dahilan. O Diyos, amin pong pinasasalamatan din po ang patnubay niyo sa mga kaguruan namin sa Santa Rosa, kila Sister Cathy, Pablo. At alam po namin, Panginoon, na inyong patuloy na papatnubayan sila at pananatilihin sa kapayapaan. Salamat din po, Lord, sa pagliligtas sa kapatid ni Sister Jane Sibuk na karating po sa kanyang paroroonan kay Brother Ernan. Ligtas po silang nakarating sa kanilang mga pupuntahan. At salamat sa inyong pagkakaloob sa amin ng pagkain sa araw-araw. Sa masaganang ani, sa bukiran ni Sister Heidi, O Diyos, aming pinasasalamatan kayo at inyong pag-ingatan papunawa ang mga natitira pang ani kung paanong ganun din po sa inyong bukiran na inyong ginagawa para sa mga anihin at sa mga nais niyo pong anihin.
Espesyal na pasalamat din po, Panginoon, sa buhay at paglilingkod ni Pastor Henes Villanueva. Sumapit po siya sa kanyang panibagong kaarawan, Panginoon. Pagpalain niyo po siya ng mahaba pang buhay, maging makapangyarihan, at maging malusog ang kanyang pamumuhay. Patuloy na magsilbing liwanag bilang inyong leader at tagapanguna ng inyong iglesia. Sa lahat po ng may kaarawan ngayon, Panginoon, amin kayong pinasasalamatan at pinapupurihan. Panginoon, kami po yung mga makasalanan. Hindi po namin kayang baguhin ang aming buhay, subalit kami nagpapasalamat na kayo nangangako ng isang bagong buhay kay Kristo. Panginoon, na marami sa amin ay napapagod na sa luma naming pagkatao. O Diyos, ang hangarin po namin gawin kaming bago. Bagong karanasan, magkaroon ng bagong kasiglahan, panibagong pananampalataya, panibagong pag-asa sa inyo. Kung kami po ay Panginoon ay nakikita niyong talagang nangangailangan ng ganito, Panginoon, ipagkaloob po sa amin. At ang aming mga pagkukulang inyong patatawarin. Sa gayon, Panginoon, kami po ay magpagtitiwala sa inyong pangako na makakalapit kami sa trono ng awa ng may tapang at may pagtitiwala sa aming Panginoon sa Kristo. Lord, dalangin po namin ang mga pamilyang naririto. Ang pamilya po nila Sister Norlina dito po sa Pilipinas. Pagpalain niyo po sila, gawin silang ligtas. Ang buong sambahayan po ng Malibiran, o Diyos, pagpalain niyo po. Ano man pong pangangailangan inyong ipagkaloob, kaligtasan at proteksyon sa sambahayan po ni Nanay Dionisia Binabaye, O Lord. Ipagkaloob din po ang inyong biyaya at mga pagpapala, ang inyong presensya. At kalakasan din po ng aming dalangin para kay Nanay Dionisia sa kanyang maglilingkod, sa kanyang pagpapatuloy sa pananampalataya. Dalangin din po namin si Brother Denler Padalian. Patuloy po siyang ingatan. Lahat po ng kanyang mga pinag-alala sa buhay, O Diyos, inyong bibigyan ng kalutasan. Panatiliin pong ligtas sa lahat ng mga paglalakbay. Gandin po, Panginoon, naming idinadalangin ang aming paaralan dito po sa Santa Isabel, ang mga programa at panukalan ng paglilingkod nito na maabot ang mga kabataan at madala sa inyong paanan, Panginoon. Inyong tutulungan ang aming mga kaguruan. Hindi lamang po dito, kundi sa lahat po naming mga paaralan, Panginoon. Inyo po silang tutulungan magampanan ang mahalagang misyon ng aming mga kabataan ay hindi po makuha ng kaaway, kundi madala po sa inyo. Mayroon pong mga kapatiran po kaming may mga karamdaman, Panginoon, at kayo po ang patuloy na sumakanila. Sa mama po ni Sister Reggie, nawa Panginoon, tulungan siya na gumaling at maging maayos po ang kanyang pag-ihip. Ang pamilya ng Villaverde, Panginoon, si Brother Job, si Sister Daisy, si Jedediah, Panginoon, pagpalain niyo po sila kalambong sambahayan. Ilalay sa mga karamdaman at pagalingin sa lahat po ng mga kasakitan. Si Rhoda, O Diyos, tulungan siyang makapag-focus sa kanyang pag-aaral. At higit sa lahat ay maging pangunahin niya ang pag-aaral ng Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Si Brother Sherwin Macandala, O Diyos, inyo din pong pagagalingin sa COVID. At alam po namin na sa inyo may pag-asa. Lahat po ng mga pasyente po ng COVID, Panginoon, inyong tutulungan ngayong araw na ito. Dadalawin po sila ng inyong madalas na presensya. At si Brother Abner Martinez, Panginoon, sa kanyang sakit, inyong pagagalingin din po, Panginoon. Ang dami pong karamdaman sa aming mundo. Si Sister Marina Calvendra na may glaucoma, Panginoon. Tulungan niyo po siya na maging malinaw pa ang kanyang liwanag ng buhay, ang kanyang mga paningin. At gandin po si Sister Feby
Kada na meron din pong glaucoma, Panginoon, tutulungan niyo po siya, O Diyos, at ganun din po sa kanyang high blood. Kasama na rin po si Sister Wilma Ritual. Panginoon, pagalingin pong kanyang sakit sa dugo, ang kanyang presyon, Panginoon. Sa pamagitan din po ng aming pag-iingat sa templong katawang ito'y mapanatili sa normal na kalagayan. Mga anak ni Sister Feby, Panginoon, na nagtatrabaho sa iba't ibang mga lugar, Panginoon, tutulungan niyo po sila. Ingatan, protection po mula sa anumang pakanan ng kaaway. Ang operasyon po sa mata ni Brother Wilfredo de Leon, O Diyos, maging matagumpay at maging negatibo po nawa ang kanyang swab test, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ng special na kaaliwan para sa pamilya po ng Ascaraga kay Sister Marife, special, Panginoon. Amin pong idinadalangin sa lugar na ito si Brother Jen, si Nanay Tinay. Ngunit hindi po namin naunawaan, Panginoon, ang lahat. Pero alam po namin na kayo po ang pinakamatalino sa lahat. Ang inyong banal na kalooban ng masunod sa langit, ganyan din po dito sa lupa, Panginoon. Tanging aliw namin, Panginoon. Ang tanging kaliwa namin ay kayo. Nasa pinagdaraanan ito ni Sister Marife, Panginoon, siya po ay makitang liwanag, pag-asa at kaliwan sa inyo. Ang pamilya din po ng Castillo, aliwin po sila. Ang kaniyang buong sambahayan sa dinaranas din po nilang kamatayan. Talagang, Panginoon, sa mundo ay merong kamatayan. Pero salamat, Lord, may pag-asa po kami. At meron din pong kaaliwan sa inyong salita at sa inyong mga pangako. Ang sambahayan din po ni Pastor Mac, Panginoon. Inyong pinagpahinga siya sa kanyang paglilingkod. At Panginoon, salamat na siya po'y naniran sa kalagitnaan namin bilang isang halimbawa ng pangunguna at pagiging leader. Ang kanya nawang mga gawa ay sumunod sa kanya. At ang kanyang buong sambahayan ay magkaroon ng kaaliwan. Lord, si Nicole, maging maayos po nawa ang lahat para sa kanya. Aksidente po siya, Panginoon. Pero alam po namin na ito'y magiging maayos ang lahat. Bigyan niyo rin po, Panginoon, ng trabaho si Jethro. Kailangan niya ito ngayon, O Diyos. At alam po namin na hindi lamang po ito para sa kanyang kabuhayan, kundi higit sa lahat ay para sa paglilingkod sa inyo. Dalangin din po namin ang mga nasa ospital, si Mr. Bawalan, Galvino, Mr. Cristobal, at kasama na rin po si Brother Rene Singpao, O Lord. Pagagalingin niyo po sila anuman ang kanilang mga karamdaman. Makita nila na kayo po ang Diyos na magpapagaling ng mga sakit. Si Brother Albert Manuel, O Diyos, nasa ICU na naman po siya, O Diyos, nasa ICU pa rin po siya, Panginoon. Tulungan niyo po siya na makalis sa lugar na iyon at maranasan ang inyong himala. Maraming himala po ang nais po namin, Panginoon, sa aming buhay. Si Sister Janet Magluyan, Lord, sa kanyang kalagayan din karamdaman, sa sakit sa puso at tatay ni Brother Luigi Espijo, Panginoon, tutulungan po siya. Gumawa po kayo ng inyong mga makapangyarihang gawa sa kanyang buhay. Si Brother Robert Nunez, Lord, siya po ay nagda-dialysis. Naway mabigyan siya ng pag-asa at kagalingan sa inyong mga kamay. Dalangin din po namin, Panginoon, ang apo ni Sister Flor Villanera, may sipon at ubo. At kasama na rin po, Panginoon, ang bunsong anak ni Sister Julian, na meron din pong lagnat, Panginoon. Pagalingin po siya. Ang mga batang ito, Panginoon, ay alam ko pong mahal na mahal ninyo sapagkat sila po'y laging dinadalaw ng inyong mga anghel yan sa langit. Ang pinsan din po ni Sister Julian na may meningitis, patuloy po namin walang tigil na dinadala sa inyong harapan, Panginoon. Ang mga paglilingkod po na kagaya ng aming ginagawa ay inyo din pong pagpalain ng aming mga media ministries. Kasama na rin po ang aming mga center of influence, ang Eat and Be Well Ministry, Panginoon.
Magdala kayo ng maraming mga kaluluwa na makikita na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa lahat po naming mga tagapakinig, marahil hindi po namin nailista, O Diyos, ang iba sa kanila, nahihiyang sabihin ang kanilang pasanin, ngunit kayo po bilang aming mahabaging Ama at ang inyong anak na inyong ibinigay at hindi pinagkait sa amin, kundi pinasan ang lahat naming sakit, ang lahat naming hirap, lahat naming kasalanan. Ay alam po namin karamay naming sa lahat po ng aming mga karanasan. Kaya, Panginoon, bigyan po sila ng kaginhawahan. At maging sa gitna ng mga hirap, Panginoon, ibigay sa kanilang pagtitiis at pagtsatsaga ng mga banal na naghihintay sa inyo hanggang sa pagbabalik ng inyong anak. Salamat po, Diyos. Naririnig niyo ang aming mga panalangin. Hindi niyo po ito pagkakait sa pangalan at kapangyarihan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. Thank you very much po. Okay? Maraming salamat, Pastor Michael Dalida. At ganoon din Opo. kay Ate Noemi Padalian. Meron pa po kayong gustong sabihin bago tayo lubusang magpaalam. Opo, God bless po sa lahat, mga kapatid, sa ating mga trabaho, gawain, at lahat po ng mga tungkuling ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Maranasan po natin ang bagong tayo kay Kristo sa araw-araw. Amen. Ate Noemi? Muli ko pong iniimbitahan ang mga ating kaibigan na patuloy na suportahan, sumubaybay dito sa ating napakagandang programa sa araw-araw. 6 o'clock po, meron kayong maririnig na notification at kung hindi man, ay forward ko sa inyo. Pastor, yung mga listener natin ay notification na lang daw. Kasi Opo. talagang i-elevate. Opo. Yeah. Basta kayo So, po sige, ay... sumama po. Yes, basta inyo pong i-follow ang atin pong Facebook page, ang Central Quezon 2, at ganun din po ang Hope and Love. Kayo po ay manonotify na, yan po ay automatic. Oo, automatic. Tuwing alas 6 ay mag-a-appear po sa inyong wall. Ayan. Kaya paki-follow po yung ating, at ganun din ang ating YouTube channel, yung pong Jubilee Estrada. Lahat po ng ating program, broadcasted, recorded, ay doon po natin inia-upload. Nice ko lamang pahabol na mapagbati sa aking tiyahin, si Mama Christian Sulite, nanonood sa atin. Aking isa pang pinsan, si Glenn Tami Silyar, at si Ma'am Vilma Rudelas. Ayan. At siya po ay nanonood din sa atin. At si Ma'am Hazel Moico. Ayan. Good morning po. Okay, ako po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo. Mamaya pong gabi sa ganap na alas 7, ang atin pong pagpapatuloy sa atin pong series na Kamanga-manghang Katotohanan. Kasama ko naman po doon si Ate Melody sa kanya pong health lecture. At bukas ng umaga ay meron po ulit tayong invited na guest pastor. At sana po siya ay available at ito naman po ay ating na-schedule. Ano po? So sa ngalan po ni Brother Joseph Pasamba sa Hope and Love, kasama po si Pastor Michael Dalida, Ate Noemi Padalian, ito po si Pastor Juby Estrada, pansamantala po nagpapaalam. God bless sa atin pong lahat. For quite a long time, love, I tried to
believe me, it's true. My lover